Magandang gabi po. Narinig niyo po ba ako? Magandang gabi, Pastor. Magandang gabi. Magandang gabi po. Good evening. Good evening po. Ayan. Good evening po. Good evening po. Good evening po, Pastor. Magandang gabi po. Good evening, Brad. Pastor. Magandang gabi po. Blessed evening. Magandang gabi po. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At maraming salamat po sa 72 persons na umaattend ngayon at sa mga hindi pa ho nakakarating, alam kong parating na ho sila. Na traffic lang po siguro no sa biyahe. At maraming salamat po sa inyo mula dito po sa Malabon, dito sa Pilipinas. Ako po ay bumabati sa inyo ng isa pang bagong taon po sa ating lahat. At maraming salamat po sa lahat po ng mga nandito po. Alam ko po mga kabiyaya na tayo po ay naninibago sa ating platform. At alam ko po na medyo tayo po ay nangangapa. Ako rin po ay nangangapa rin kaya medyo na-late ako ng konti. At mas dihamak na reliable naman tong Zoom kasi subok na ho namin to na mahabang panahon since kailan pa ba? Since nagko-call center pa lang ako. Okay, may bago tayong topic po ngayon at ito nga po ang tinatawag na once blessed, always blessed. Minsan na ikaw ay pinagpala at laging pinagpala. Ito po ang ika-4 na tinapos na gawa ni Kristo. Nung mga nakaraang week, nagsisiris tayo kasi ngayon sinimulan ko to dati sa One Save, Always Save. At pagkatapos ng One Save, Always Save ay nagsimula rin po ako sa Once Holy, Always Holy. At sumunod po ay yung once forgiven, always forgiven. At nasa pang-4 na po tayo ngayon, ang tinatawag na once blessed, always blessed. Bukod na tayong pinagpalaho ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito. Kami po dinako mo sa isang maganda at maayos na platform at panibagong panimula, Panginoon. At maraming salamat po. Salamat po, Lord. Alam ko po na gagabayan niyo po kami sa aming pag-aaral na ang iyong banal na spiritong pinagkaloob mo na sa amin at kami po, Panginoon, ay bibigyan mo ng kaunawaan at lakas ng loob. Sa aking nagtuturo na iyong lingkod, alam ko po, Panginoon, nagagabayan mo ko at ginagabayan mo ko. At sa mga nakikinig po ngayong gabing ito, Lord, alam ko po, Panginoon, na kayo po ang mangungusap sa kanila. Wala po akong ibang sasabihin, Panginoon, kundi kung ano lamang po yung sinabi mo po, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Sila, Panginoon, ay sa iyo, sila ang iyong iglesia, sila yung tunay na mananampalataya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Isa pong maraming salamat po sa gabing ito. At simulan po na natin sa topic, no, na ang pinamagatan ko po ito na once blessed, always blessed. Minsan na pinagpala at laging pinagpala. Isa po to sa tinapos na gawa ni Kristo. Alam niyo po, speaking of pagpapala, no, lahat naman ho talaga ng tao ay pinagpapala ng Diyos. Ang sabi ni Kristo na pinagpapala ng Diyos daw yung mga taong parehong pinapasikip ng Diyos ang araw sa mabutit masama. Kaya ang Diyos po talaga ay nagpapala ho sa ibang tao o sa mga tao, masama ka man mabuti. May dahilan no ang Diyos kung bakit gano'n. Pero kasi ang pinag-uusapan kasi natin dito, mga kapatid, yung status nating bilang mga Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano po ay napaka-powerful, napaka-makapangyarihan po niyan. Iba ho ang estado natin sa mga Hudyo. Kasi ang mga Hudyo, pahirapan sa kanila para makuha ang pabor ng Diyos nung una, nung sa Old Testament times. Kailangan nilang sumunod sa Diyos para pagpalain. Meron silang dapat ibigay. No, at isa nga ho dito yung tinatawag na
ikapu. Para pagpalain sila, ang pinakasusi ho dito yung ikapu eh. At ito po ay nakasulat sa Malakay 3:10. Kung babasahin po natin, no, sabi kasi dito. Sabi dito, no, para pagpalain daw yung mga Israelita, sabi dito, no, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ng pangangailangan sa aking tahanan. Bukin ninyo ako sa mga bagay nito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang mga masaganang pagpapala. Ang pagpapala sa mga Hudyo sa Old Testament, ito eh. Sabi ito na ibigay ninyo ang buong buo ang inyong mga ikapu. O, yan talaga. Upang matugunan ng pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan sa langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So sa Old Testament times, kailangan mong merong ibigay sa Diyos eh. Ito nga yung ikasampung bahagi. Ito nga po yung tithes para sila ay pagpalain. Remember, ang mga Hudyo ay under the law. Ang pag-ikapu po ay isang obligasyon po ito ng isang Hudyo para tugunan ang mga Levita. At ang ikapu na to ay para sa mga Levita para tugunan yung pangangailangan sa templo. Kaya nga sabi rito, no, matugunan ang pangangailangan sa aking templo. At hinamon sila ng Diyos eh. Sabi, subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sabi rin dito, hindi ko papadalan ng salot ang inyong lupain, kaya mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Sa gayon, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo mapalad sapagkat napakainam ng tirahan ng lupain sa inyo. So ang context dito, sino bang kausap? Mga Hudyo. Sino nagsasalita? Ang Diyos. Sino ang sumulat nito? Si Malakias, isang propeta. Anong panahon ba ito? Wala pa si Kristo nito. Old Testament po ito. At ito po ay wala pang mga hentil, wala pang instruction sa mga hentil, wala pang Kristiyano sa panahon na ito. Hindi pa pinapanganak si Kristo, hindi pa siya namamatay, nasa Old Covenant pa ho ito. Sa madaling salita, ang kausap po dito ay mga Hudyo, kaya ang ikapu po ay para ho sa mga Hudyo. Kasi linaw naman dito eh. Tingnan nyo yung context para malinaw. Akong si Yahweh at hindi ako nagbabago. Kayong mga may pag-asa pa kayo. Kayong mga inapo ni Jacob. Nagtataka ako sa mga born again pastor ngayon na perverted. Di naman sila inapo ni Jacob. Di naman tayo Hudyo eh. Hindi ho tayong kausap dito. Ang linaw dito naka-address. Akong si Yahweh. At hindi ako nagbabago, kaya nga may pag-asa pa kayo. Kayong mga inapo ni Jacob. Tulad ng inyong mga ninuno, kayo'y tumalikod sa aking mga kautusan. No, ayan no, mga kautusan. Yung Malakay 3 po, hindi po yan atin. Ito po kautusan sa mga Hudyo. At sabi dito na manumbalik kayo sa akin at manumbalik din ang pagtingin ko sa inyo. Sabi ni Yahweh, itinanong ninyo, ano ang dapat namin gawin upang mapanumbalik sa inyo? So ang tanong naman, ito naman ang reply ng Diyos. Ang tanong ko na matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi. Nagpaparinig na ang Diyos dito na dinadaya daw siya ng kanyang bayan. Ang ina po ni Jacob. Ngunit dinadaya ninyo ako ngayon sa paanong paraan? Sa ikapu at mga handog. Oh. Sinong kausap dito? Mga Hudyo. Sabi nga rito, no, sinusumpa ko kayong lahat sapagkat dinadaya ako ng buong church ba? Di naman church to eh, oh. Buong bansa. Sinabi ba na buong Christian? Sinabi ba na buong mananampalataya? Hindi. Buong bansa. Ibig sabihin, Hudyo po ito. Bakit mo i-apply sa Kristiyano to? Nakakalungkot, no? Maraming mga churches ngayon, pagtapos ng preaching, may mag-offertory, offertory tatayo sa pulpito. Diyos ko po, bubuksan po itong Malakay 3:10. Ay nako po, Diyos ko Lord. Anyari sa inyo. Sa sinagoga po tinuturo ho to, hindi po sa pulpito ng church. Di ba?
So paano mo sasabihin na sa simbahan to? Kaya pagdating na Malakay 3:10, eto na yung ikapu. Oh. Ano ang purpose daw ng ikapu? Ano daw ang purpose? Para ano daw? Para ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Yun po ang purpose ng ikapu, para pagpalain sila. Oh. So maliwanag, pag sinabing tithes, para ma-bless ka. Pero kapag hindi ka nag-tithes, hindi ka i-bless. Yun ang usapan dito. Kanino to inutos? Sa mga Hudyo. May Kristiyano na ba sa panahon na ito? Wala pa. Okay? Pero nakakalungkot, hindi naman to nasunod din ng mga Hudyo. Tignan mo yung buhay nila, no? Minsan pinagpapala, minsan hindi. Minsan nasa rurok ng tagumpay, minsan bumabagsak. Bakit? Kasi sila ay under the law. Depende sa pagsunod sa Diyos. Okay? Kaya maliwanag na maliwanag po dito na ito po ay para sa mga Hudyo, pero tinuturo ng mga pastor to ngayon. Oh. Karamihan dito mga Pentecostal, karamihan mga born again. Oh. Lalo na ang INC. Di ba? Hindi naman ho sa atin po yan eh. Para tayo pagpalain, hindi sa ikapu po ang pagpapala. Wala po sa wala ho sa pagbibigay sa Panginoon ang pagpapala. So inuuna muna natin yung Old Testament, no? Sa Old Testament, ganyan po ang buhay ng mga Hudyo. Para sila ay pagpalain, para sila ay paboran ng Diyos, kailangan nilang gawin yung kautusan, sumunod sa Diyos. Ngayon, talon tayo ngayon, nung dumating na si Jesus Christ. Eto na, we will divide the dispensation. Okay? Bari may tanong kayo sa akin, Pastor Edwin, ang ikapu naman ay hindi naman po yan nagsimula sa Moses eh. Panahon pa ito ni Abraham. Tama nga naman. Sang-ayon ako sa kapatid, si Abraham nag-ikapu na. Basahin natin ang binaka-context. Bakit ba siya nag-ikapu? Ang sabi sa Genesis chapter 14, verse 20 eh. Istorya to ni Abraham na pagkatapos niyang manalo sa labanan, isang misteryosong lalaki na si Melchizedek ang lumapit sa kanya, at ang maganda nito, nagbigay si Abraham ng ikapu. No? Basahin natin. Sa pagbabalik ni Abraham, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa kapatagan ng Sabi na tinatawag din ng kapatagan ng hari. Sinalubong din siya ni Melchizedek. Ito, misteryoso to eh. Hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasan Diyos. Dinalan siya ng tinapay at alak. Marami naniniwala na si Melchizedek daw ay si Jesus Christ kasi dala niya rito yung tinapay at alak na sumisimbolo sa kanyang katawan at kanyang dugo. Malalim na pag-aaral po ito sa ating pag-aaralan to kung anong connect ni Melchizedek kay Jesus Christ. Basta ito, ang sabi ng Bible, siya ay saserdote ng kataas-taasan Diyos. Okay, so pagdating ng 19, at pinagpala ng ganito, pagpalain ka nawa, Abraham, ng Diyos sa kataas-taasan ng lumikha ng langit at lupa. Okay. So nauna muna yung sumpa ng pagpapala, ano? Tapos pagdating ng 20, purihin ng kataas-taasan Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay at ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikapu ng lahat ng kanyang nasamsam. Okay, sabi rito, no? Ikapu ng iyong nasamsam. Ang word dito, ano yung inikapu niya? Lahat ng kanyang nasamsam. So, ibig sabihin, hindi niya pinagpaguran to. Ito yung mga, ano niya, yung mga nasamsam niya nung panahon na nakikipaggera siya. Nanakop kasi siya, conqueror siya eh. Nasamsam niya. Ang ikapu naman po sa Old Testament, sa batas, sa kautusan ni Moses, iba yung pinagpaguran, ikasampung bahagi ng, di ba binasa natin kanina, ikasampung bahagi ng inyong pinagpaguran. So, ibang ikapuho to. Ngayon, kung sasabihin ng mga born again Christian, hindi naman kami under the law eh. Nga si Abraham under grace pero nag-ikapo. Paano ba nag-ikapo si Abraham? Kung susundin niyo kay Abraham,
Dapat, ang ika-po nyo, hindi yung pinagpaguran nyo, kundi yung mga nasamsam. O sige nga, ano yung mga nasamsam nyo? Diba? Maliban lang kung magnanakaw kayo ng bangko. Ibig sabihin, parang sinasabi rito na magnakaw kayo ng bangko o kaya pumatay kayo ng maraming tao sa syudad, manakop kayo ng bansa. Kung ano yung masamsam nyo, yun ang ika-po nyo. Kasi ito yung sinasabi eh. Si Abraham, nag-ika-po ng kanyang nasamsam, hindi naman pinagharapan. Okay? So, Old Testament po yan mga kapatid. At saka pangatlo, si Abraham pinagpala muna bago siya nag-ika-po, nagbigay. Sa Malakay 3:10, para pagpalain ka, mag-ika-po ka dito, pinagpala na si Abraham. Ibig sabihin, ang pag-iika-po niya ay bunga ng kanyang pagpapala mula sa Diyos. Tingnan niyo yung context, oh. Pinagpala muna ho siya rito, eh. Oh. So, iba ho to. Mamaya pag-usapan natin sa mga Kristiyano kung ano ba yung dapat nating ibigay sa Panginoon. Para saan ba yun? Pero ang issue ho rito, paano ba tayo pagpalain ng Diyos? Kasi nga, ang topic po natin dito is once blessed, always blessed. Minsang pinagpala, laging pinagpala. Tungkol sa pagpapala ang pinag-uusapan natin dito. So, hindi si Abraham ang dapat natin kuning reference dito. At hindi rin doon sa sinasabi ni Moses sa Malakay 3:10 na pag-ika po, ito'y para sa mga Hudyo. Wala pa hong Kristiyano ho sa panahon na yon. Ngayon, talon tayo ngayon sa panahon na ni Jesus Christ. Bago muna tayo magturo ni Jesus Christ kung paano pagpalain. Kasi may tinuro din si Jesus Christ para pagpalain daw. Pero alamin muna natin, para kanino ba tinawag si Jesus Christ? Siya ba ay tinawag sa mga Kristiyano o sa mga Hudyo? Kasi dapat natin maintindihan na ang Bible po, hindi lahat po dyan ay para sa atin. 3 taong kinakausap dito. Kristiyano, mga Hudyo, at mga Hentil. Ngayon, alamin natin dito yung pagkatawag muna ni Jesus Christ. Ang sabi sa Mateo, dapat ko munang iparemind sa inyo, sinasabi sa Mateo Mateo 15 verse 24. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako isinugo. So ibig sabihin mga kapatid, yung gospel nila Mateo, Marcos, Lucas 1, yung istorya ni Jesus Christ doon, lahat ng sinasabi ni Jesus Christ, lahat lang yun ay turo niya sa naliligaw na sambayanan ng Israel lamang. Kasi ang sabi niya rito, sa mga tupang naliligaw na sambayanan ng Israel lamang siya sinugo. Pag sinabi ho ni Jesus Christ, alam niya po yung sinasabi niya. Hindi ho siya nagjo-joke-joke dito. Seryoso po ang Diyos. Seryoso po si Jesus Christ. Seryoso po sa sinabi niya. Kapag sinabi niya sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang siya sinugo, ibig sabihin nun, lahat ng tinuturo niya ay para lang sa mga Israelita o sa mga Hudyo. Anong panahon to? Hindi pa namamatay si Kristo. Okay? At tinawag si Jesus Christ para ituro ang kautusan. Ngayon, merong sinasabi sa Mateo 6:33 kung paano raw pagpalain. Ang sabi rito, Matthew 6:33, ito, paborito to sabi rito, paborito to ng verse ng iba, kahit mga Sunday school na mga bata, binabasa to Sabi rito but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Intindihin po natin yung verse mga kapatid. Wag na wag tayong magko-conclude kagad. Basahin po nating maigi. Sa Tagalog, sabi dito, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang paghaharian kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at pagkakaloob ang lahat ng sa inyo. Okay? At sinabi rin sa ibang Tagalog, ngunit hanapin niyo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na idadagdag sa inyo. Ang sabi rito, ngunit hanapin niyo muna ang kanyang kaharian at katwiran. Ano ba yung kaharian at katwiran? Sino ba ang kausap dito? Remember, mga Hudyo. Ano ba ang ine-expect ng mga Hudyo kay Jesus Christ? Siya ang long-awaited Messiah. Kung babasahin nyo ang 4 gospel na to, ang mga Hudyo matagal lang nag-aantay ng hari. Hari guys, hari.
Sabihin, nag-aantay ang mga Israelita ng hari. Kaya nung dumating si Jesus Christ, ang kanyang turo ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya nga, di nyo ba napapansin sa mga sinasabi niya, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng ganito. Ang kaharian ng Diyos ay kagaya ng ganire. Kasi ang tinutukoy niya, yung paghahari niya dito sa lupa, sa bansang Israel. Kasi siya ang prophecy. Kaya ang sabi niya rito, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at kanyang katwiran. Oh. Anong kaharian ng pinasabi rito? Makilala nila si Kristo bilang hari at yung kanyang katwiran. Para ano raw sila? At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo. Doon sila pagpapalain. So may promise pala sa mga Hudyo na si Jesus Christ, kapag tinanggap nila bilang silang hari at hanapin yung kanyang katwiran wherein yung pagsunod nila kay Kristo, sila ipagpapalain. Ito po ay itinuro ni Jesus Christ sa mga Hudyo. Ang audience niya dito, marami pong mga Hudyo, hindi lang po mga disipulo kung babasahin niyo itong buong context. Ngayon ang tanong, sa ating ba mga Kristiyano to? Tayo ba mga Kristiyano ay may dapat bang gawin para pagpalain? Ang problema. Ang problema ngayon, yung mga pastor ngayon hindi nag-divide ng scripture. Hindi nila alam na si Jesus Christ, lahat ng mga sinasabi niya ay patungkol sa mga Hudyo. Kaya palibasa sila, hindi nila alam ang pag-divide ng scripture, in-apply nila to sa mga Kristiyano. Na dapat kailangan mo magsilbi muna, kailangan mo na maglingkod, mag-ministry para pagpalain ka ng Diyos. Unahin mo ang kanyang ministry, magsimba ka muna. Kailangan lumating ka ng Bible study para hindi ka malaasin. Nanlalamig ka na sa Panginoon, hindi ka na umaaten, kaya minamalas na ka na, kaya tinan mo yung magulang mo, nagkakasakit na kasi hindi ka na umaaten ng church. Yan ang pinagtuturo sa atin ng mga pastor eh. Lagi tayong tinatakot na walang pagpapala daw sa Diyos kapag hindi mo ginagawa daw yung kautusan na hindi naman sa atin. Din ano gagawin namin? Mga kapatid, wala ho tayong gagawin para pagpalain ng Diyos. Wala ho tayong gagawin. Alam niyo kung anong dapat natin gawin? Wala kang gagawin. Simple lang, si Kristo lang ang sagot. Si Kristo po ay may ginawa na po para sa atin, para tayo pagpalain. At yan ang hindi alam ng mga ibang born-again pastors. O maaaring iba rin dito, kahit na nasa full grace na, maaaring siguro medyo confused pa ng konti tungkol paano pagpalain ng Diyos eh. Okay? Paano ko sabihin ko sa inyo na iba yung pagpapala ng Diyos sa mga taong mananampalataya sa Kanya? Remember, si Kristo ang hangganan ng kautusan, ang sabi sa Romans 10:4. Sabihin, ginawa niya ng kautusan. Ibig sabihin, ginawa na rin niya ang kautusan para pagpalain yung sino mang manampalataya sa Kanya. Siya ang hangganan ng kautusan. Ngayon, ano lang ang gagawin ng mga taong mananampalataya sa Kanya? Basahin po natin 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Ito po yung pangako ng Diyos sa atin. Ito po ay para sa mga Kristiyano. Wait, tama po . Okay, eto guys para pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesus o ng ating Diyos sa panahong Kristiyano, sa panahon sa atin, sa ating mga nabubuhay sa pananampalataya, sa tinapos na gawa ni Kristo, may tinapos na gawa si Kristo sa krus. Ito po yun, Ito ang dapat natin panghawakan, imbis na Malakay 3:10, imbis na Matthew 6:33, ang inyong panghawakan, ito dapat ang pinangahawakan nating mga Kristiyano. Ang sabi sa 2 Corinthians 8:9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya. Pag sinabing biyaya, regalo. Biyaya is grace. Biyaya is unmerited awa. Naawa ang Diyos sa atin. So ano daw? Sapagkat nalalaman ninyo na
Ang awa ng ating Panginoong Hesukristo, ano daw yung awa ng Diyos sa atin? Na bagamat siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo, ibig sabihin alang-alang sa ating mga hentil na Kristiyano, ay siya'y naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kadukaan ay maging, guys, ang linaw, basahin nyo nga ito, oh. Basahin nyo nga yan, Hindi po ako may sabi niya, Sabi nila, prosperity gospel daw ako. Yan na nga, upang maging mayaman kayo. Ibig sabihin, ang Kristiyano, nakatakda pa lang managana sa buhay. Hindi ko naman sinasabi maging bilyonaryo tayo, but the point is, iba yung mayaman dito. Sasabihin naman ng iba, yung mayaman dyan, hindi yan literal, spiritual yan, spiritual blessing yan, sabihin ng mga pastor. Okay, tanongin ko kayo given, spiritual daw tong para yumaman kayo, spiritual daw, spiritual. Tingnan nyo yung context, guys, Tingnan nyo yung context. Ang sabi rito, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ano daw siya? Bagamat siya'y mayaman, subalit alang-alang sa kanyo, siya'y naging dukha. Nung si Jesus Christ dito, nung dito siya sa lupa, siya po ay literal na naghirap. Pwede naman siya ipako sa krus na ang buhay niya ay mayaman, tapos pinako siya sa krus para bayaran lang ang kasalanan natin Pero ano meaning ng kanyang kahirapan? Biro nyo, pinanganak pa lang siya dito sa daigdig na to. Saan siya pinanganak? Sa Sabsaban. Di ba? Saan siya pinanganak? Sa Sabsaban. Ikaw, saan ka pinanganak? Sa isang magandang ospital. Saan ka pinanganak? Sa magandang kama ng iyong mayaman na magulang. Pero si Kristo, saan siya pinanganak? Sa Sabsaban. Umpisa pa lang ng buhay niya, kahirapan na. Hindi pa nga siya pinapanganak, puro gulo na nga yung nangyari sa buhay niya Huwag mo sabihing spiritual yun, totoong nangyari yun, literal yun. Kung literal yun, literal din siya naghirap. Ang sabi di ba ni Jesus Christ, di ba? Ang asong gubat ay may bahay. Ewan ko kung tama itong verse na to ang mga hayop ay manglungga, pero ang anak ng tao ay walang matirhan. Yung paghihirap ba ni Christ, literal o hindi? Literal. So ano yun? Si Christ naghirap literal? Kung saan sa nakikikain? Siya'y naging parang pulubi? Ayaw nga siyang pakinggan ng mga matataas na tao dahil ang tingin sa kanya ay dukhang tao? So ibig sabihin may purpose yung kahirapan niya. Ang sabi dyan na upang sa magitan daw ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Tapos sabihin ng mga pastor, spiritual na kayamanan? I don't think so. Si Kristo ay literal na naghirap, kaya literal din yung balik sa atin. Kaya ang sabi dito, upang sa magitan niya ay maging mayaman kayo, ito ay literal po mga kapatid. Literal po itong pangako ng Diyos sa mga mananampalataya kay Kristo. So ibig sabihin mga kapatid, panampalatayanan nyo to. Basahin natin sa ibang version, ulit-ulitin natin. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Ano daw yung kagandahang loob daw ng ating Panginoong Hesus? Ano daw yung tinapos niya? Kahit na siya ay mayaman o siya ay Diyos, siya ay pinakamayaman, may-ari ng buong universe. Ang sabi dyan, nagsakatawan tao siya at naging mahirap siya o pamapayaman kayo sa magitan ng kanyang pagiging mahirap. Ibig sabihin mga kapatid, to make story short, si Kristo ay naghirap para panampalatayan natin siya tayo managana. Naging mahirap siya para mapayaman tayo. So ibig sabihin, isa sa dapat natin panampalatayanan sa kanyang tinapos sa krus ng Kalbaryo, yung pang-apat na once kang pinagpala, lagi kang pinagpala. Kaya hindi mo na kailangan magmakaawa sa Diyos. Iba mga Kristiyano, nagmamakaawa pa sa Diyos, nagpi-prayer and fasting pa, umaakit pa ng bundok, pumupunta pa ng prayer mountain. Iba naglululuhod, nag-iiyak,
Bakit? Ba't kailangan Kristiyano ka, anak ka ng Diyos? Ang identity natin mga Kristiyano, tayo ay pinayaman dahil sa paghihirap ni Kristo. Ang gagawin mo lang para mangyari sa iyo tong verse na to, panampalatayanan mo yung ginawa ni Kristo. Oh. Kasi tayo mga tao, gusto natin lagi may gagawin. Gusto natin bayaran ng kahirapan. Di ba? Gusto lagi natin tayo merong ibabayad sa Diyos. Libre nga eh. Biniyayaan nga tayo ng Diyos eh. Oh. Isa pa sa identity natin mga Kristiyano to mga kapatid, basahin po natin to, no? Ang Kristiyano ay walang gagawin para pagpalain ng Diyos. Kasi dahil kay Kristo, ikay pinagpala na. Ito ay kung may if, kung mananampalataya ka kay Kristo, ito yung magiging benefits mo eh. Ang benefits mo, ikaw ay pinagpala at pinaburan. Basahin po natin sa Ephesians 1:6. Yung mga nagtatanong sa akin, Pastor, ano ibig sabihin po ng charito? Well, ito natin pag-usapan to, no? Ang charito po ay nasa Bible. Ito nakatago to sa Greek eh. Sabi rito, no, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa magitan ng kanyang minamahal na anak. Okay? Tinubos tayo ni Kristo sa magitan ng kanyang dugo at sa gayon pinatawad ng ating mga kasalanan ang pagdakila ng kanyang kagandaang loob. So ito'y connected sa finished work of Christ. Pero basahin po natin to, no? Purihin daw natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa magitan ng kanyang anak. Yung pagkalinga na to, ay tingnan natin to sa King James Version. Ang sabi rito, no, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath, past tense, made us accepted in the beloved. So lahat daw ng mga Kristiyano ay tumanggap ng biyayang ito at ginawa tayong katanggap-tanggap. Ngayon, accepted ang ginamit dito. Pero ano ba talaga ang totoong sinabi rito? Kung titingnan mo to sa Greek, to guys sa Greek, minsan research din. Sabi, He had made us accepted. Ano yung accepted dito? Ito yung tinatawag na, yan po yung Greek, charito. Ang charito po ay nakalagay po dyan sa ibaba, highly favored. Bukod siyang pinagpala. Ibig sabihin, pag bukod ka pinagpala, pinaburan ka ng Diyos, iba ho yung pabor sa pagpapala. Pag sinabi hong pabor, lagi kang pinagbibigyan. Yun po yung meaning ng pabor. Kahit hindi ka karapat dapat bigyan, dahil may pabor ang Diyos sa'yo, ibibigay niya sa'yo yun. Okay? So, malinaw ho dito na tayo pala mga Kristiyano ay charito. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. Ang anak po ng Diyos ay iba. Tingnan nyo ibang manalangin ng alipin sa anak ng Diyos. Iba yung pabor ng katulong, iba yung sa tunay na anak. Kapag katulong ka, kailangan mo magmakaawa muna, humingi ng pabor. At depende yung kapag bibigyan ka. Remember, katulong ka lang. Iba yung anak. Yung anak naman, kapag humingi, kahit na napakamahal, ibibigay yun kasi anak yun eh. Ganon din sa buhay Kristiyano. Meron pong dalawang born again sa panahon natin ngayon. Merong born again na alipin at merong born again na anak. Alam niyo yung mga born again na alipin, ayun yung mga nagpa-fasting muna. Ayun yung mga pumupunta pa ng prayer mountain, mag-prayer meeting, magkakaroon ng tinatawag na prayer intercession para lang makuha ang pabor ng Diyos. Magbigay ng ikapu para makuha ang pabor ng Diyos. O yung mga born again na alipin. Mga alipin po yan. At karamihan po dyan, mga perverted gospel. Ngayon kapatid, kung ikaw, sa standing mo sa Diyos ngayon,
Kung ikaw ay nananalangin sa Diyos, nagmamakaawa ka pa sa Diyos para paboran ka ng Diyos, lumalabas nun na alipin ka pa. Hindi ka pa tunay na anak. Ang tunay na anak ng Diyos, kapag nanalangin sa Diyos, nagpapasalamat na sa Diyos. Panginoon, salamat po sa bagong trabaho na binigay mo po sa akin. Salamat po sa pabor mo, Panginoon, salamat. Ganun po, manalangin ang anak ng Diyos. Panginoon, salamat po. Kahit na ako'y 30 anyos na, nananampalataya ako na this year, matatagpuan ko na yung aking soulmate na binigay mo sa akin, isang matinong asawa, isang disenteng asawa, isang magandang asawa ang ibibigay mo sa akin itong taon na to. Ganun po manalangin ang anak ng Diyos. Pero yung mga born na ginaalipin, ganito manalangin, Panginoon, parang awa niyo na po, Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, Panginoon. Pagbigyan niyo po ako, hinihingi ko po si Sister Christy na mapangasawa ko siya. Ganyan po manalangin yung mga alipin. Pupunta pa ng bundok yan, magigitara pa yun, magkakanta-kanta pa dun yun, pupunta sa prayer cell yun, maglulud sa Diyos. Ganun po manalangin yung mga alipin. Kasi sa Old Testament, ganun eh. Para makuha mo ang pabor ng Diyos, kailangan mong sumunod sa kautusan, kailangan mong magmakaawa sa Diyos, kailangan mong dagukan ng iyong sarili, di ba? Oh. Guys, iba na ho ang mga Kristiyano. Iba ho ang standing nating mga Kristiyano na dapat nating panampalatayanan. Si Kristo po ay namatay para ho sa atin, para tayo ay hindi lamang iligtas, gawing banal, patawarin sa ating mga kasalanan. Isa pa rito sa benefit dito, yung tayo po ay pinagpalat, pinaburan. Kaya hindi mo na kailangan magmakaawa sa Diyos, kapatid, pag anak ka na ng Diyos. Pagganahin mo yung pananampalataya mo na kung sino ka sa harapan ng Diyos. Ayan, ang sabi diyan, tayo po ay charito. Tayo po ay pinagpalat, pinaburan ng Diyos. Bakit ka magmamakaawa sa Diyos? Ba't kailangan pa magpa-pray over sa pastor? Pastor, pag-pray nyo nga po ako. Bakit? Kasi para maipasa ko po yung exam. Bakit pagpapapray over ka pa? Wala ka bang boses sa Diyos? Oh, tradisyon na naman tayo. Ayun na naman yung tradisyon. Pag-pray nyo ako, pastor, na maipasa ko to. Pag-pray nyo po yung aking anak na gumaling. Pag-pray nyo po na makapag-abroad ako, makakuha ko na po yung visa ko. Pag-pray nyo po ako na maipasa ko po ang first and second interview at final interview. Pag-pray nyo po ako, pastor, na makabili. Puro pag-pray, pray. Ano nangyayari sa ating mga Kristiyano? Hindi ba natin alam na tayo ay anak ng Diyos? Ang pabor ng Diyos ay nasa atin. Tingnan niyo manalangin si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Siya yung talagang totoong anak ng Diyos, legitimate. Okay? Pero tingnan niyo manalangin siya. Di ba sabi niya lagi, Panginoon, salamat po. Alam ko pong dinidinig mo na ako. Tapos, sinabi lang niya na inutusan niya yung tao na tanggalin yung bato para makalabas si Lazarus. Nabi ni Jesus Christ, Lazarus, lumabas ka. Lumabas nga si Lazarus. Ganun po manalangin ng anak ng Diyos. Ganun din po dapat tayo manalangin. Yung mga hindi naniniwala tayo anak ng Diyos, eto Galatians 3:26. Paano ba maging anak ng Diyos? Simpleng-simple lang. Eto hindi ako may sabi nito. Kaya yung babasahin ko, panampalatayanan nyo kasi hindi po ko may sabi nito. Ang sabi rito ng salita ng Diyos, kay Pablo po to sa mga hentil. Anong panahon po ito? Panahong Kristiyano. Ano daw? Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Kailangan magpabautismo para maging anak ng Diyos. Ayan nga, pananalig nga lang. Kailangan magpa-member sa iglesia. Eto na nga ang liwanag. Para maging anak ng Diyos ka, manalig ka lang kay Kristo Jesus. Ano yung pananampalatayaan mo kay Kristo? Yung ginawa niya. Laging may ginawa ho si Kristo sa atin. At isa sa ginawa niya na ikay pinagpalat, pinaburan ka na ng Diyos. Tandaan nyo to mga kapatid.
Kapag hindi ka pinagpala ng Diyos, magiging unfair ang Diyos Ama sa kanyang anak. Dahil isa sa tinapos na gawa ni Kristo na tayo para pagpalain. Pero hindi ho ganun ang Diyos Ama. Tuto pa rin niya yung covenant nila mag-ama na tayo pagpapalain yung sino mo manampalataya kay Kristo. So ibig sabihin guys, ang ah, ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay hindi lamang natatapos sa kaligtasan, hindi lang doon yung ginawa niya. May ginawa pa siya. Ano pa yung ginawa niya? Pinatawad ka. Ginawa kang banal. At isa nga dito, yung pinagpalat, pinaburan ka habang nabubuhay ka. O yan, turo ng ibang pastor, kailangan doon maghirap daw ang Kristiyano para maging kagaya ni Kristo. Ang tanong, saan sa Bible yun? Na naman. Saan sa Bible na kailangan mo maghirap para maging kagaya mo si Kristo? Ang linaw na nga sa verse na to, si Kristo yung naghirap para hindi ka na maghirap. Oh. Hindi po totoo mga kapatid na ang Kristiyano ay dapat maghirap para tayo ay maging banal. Isa po yung malaking kasinungalingan ng demonyo sa atin. Hindi po yan ang totoong turo ng Biblia. Meron man sinasabi niya sa Biblia, Old Testament, pero tayo, hindi tayo nakadestin para maghirap. Tayo nakadestin para tayo paboran ng Diyos. Dahil tayo ay anak ng Diyos. Kaya napakalabo pong mangyari sa isang Kristiyano na maghirap. Kaya nga alam mga kapatid, no, kung ikaw ay Kristiyano na, born again na, pero ang sinusunod mo pa rin basihan ng iyong pananampalataya ay sa Old Testament, gagalang pa rin ng Diyos yun. Ngayon, alam mo na ang totoo na hindi sa pag-iikap po ang nakukuha ang pagpapala, kundi na kay Kristo. Ibig sabihin, ang mensahe sa atin, mag-ikapu ka o hindi, pagpapalain ka pa rin kasi dahil kay Kristo. Sino ang naitaas? Si Kristo. Hindi dahil sa pag-ikapu mo. Kasi kung dahil sa pag-ikapu mo kaya ka pinagpapala, sino natataas? Ikaw. Paano yung mga taong walang kakayahan na mag-ikapu? Paano yung mga taong yun? Hindi na sila pagpapalain? Hindi ho ganun sa panahong Kristiyano. Sa panahong Kristiyano, ang ginawa ni Kristo ay isang regalo. Si Kristo po ay biyaya, ay regalo. At kasama sa tinapos niya na anuman ang iyong gawin ay pagpapalain dahil ikaw ay konektado kay Kristo. Ang linaw-linaw sa verse na ito na tayo ay pinaboran, tayo ay highly favored, we are charito. Kaya po kami nagsasalita lagi ng word na charito kasi dinedeklara ho namin yun, hindi lamang po yun napagtripan lang namin. Kaya tayo nagsasalita ng charito kasi lagi natin sinasabi natin sa sarili natin yung para panampalatayanan natin. Kasi kung ano yung sinasabi natin, yun ang mangyayari sa atin. Ngayon, kung ang pananampalataya mo pa rin ay nasa pag-iikap po para kayo pagpalain, kahit na hindi naman para sa iyo yun, para sa mga Hudyo, igagalang pa rin ng Diyos yun. Pero itong problema mo, pagpapalain ka nga ng Diyos pag nag-iikapu ka. Pero pag hindi ka nag-iikapu, asahan mo, hindi ka pagpapalain, mamalasin ka lalo. At yan po ay tested na namin noong pa. Na kahit alam na namin ng katotohanan na tayo pinagpalat, pinaburan, pero pinaniwalaan pa rin namin yung maling turo. Maling turong na pagpalain kami sa magitan ng pag-iikapu. Totoo nga, nag-iikapu ako ng pinagpapala, pero pag hindi, minamalas talaga kami. Oh. Pero simula noong nanampalataya ako sa tinapos na gawa ni Kristo, 3 buwan na akong hindi nag-iikapu, lalo kaming pinagpapala. Pinagpapala ba ako dahil sa pag-iikapu? Hindi, kasi pinanampalatayanan ko yung ginawa ni Kristo. Ito po yun na tayo pinaburan. Ngayon, ang tanong, kailan tayo magbibigay sa Panginoon? Ito, ang payo ko lang sa inyo, magbigay kayo sa Panginoon kapag kaya nyo. Kapag hindi nyo kaya, huwag kayong magbigay. Ba't nyo pahihirapan ang sarili nyo? Huwag kayong magpautos sa mga pastor. Ang sabi ng Biblia, ikay pinagpalat, pinaburan na. Ibig sabihin, magbigay ka o hindi, pagpapalain ka. Ngayon, kung nais mo magbigay, edi salamat, ito'y makikinabang sa mga taong tinutulungan mo. Sa mata ng Diyos, wala nang problema magbigay ka o hindi. Pero maganda pa rin siguro, magbigay ka pa rin para sa tao, para i-please mo yung tao. Di ba? Halimbawa ako, nagbibigay ako sa
eskwelahan ko kay Bishop Emil Domingo. Kaya ako nagbibigay doon, hindi para pagpalain. Nagbibigay ako kasi natutuwa ako sa ministry nila. Natutuwa ako sa facilities, natutuwa ako sa turo. Nabibless ako. Natutuwa ako. Discretion ko magbigay. Ikapu man yan o hindi. Kaya sa madaling salita mga kapatid, kaya tayo nagbibigay hindi para pagpalain, kundi dahil tayo pinagpala na. Excess lang yun ng pagpapala ng Diyos sa atin. Ang pagbibigay din po ay hindi rin pagmamalimos, hindi rin po pagbibigay ng kontribusyon, kundi ang pagbibigay po para sa akin ay bahagi ng pagsamba ko sa Diyos. Yun po yung tamang motibo ho doon. Pero yung para pagpalain ka, malabo wala dyan ang pagpapala. Ang pagpapala ay na kay Kristo. Ayan ay automatic na nasa iyo yun. Alam niyo po mga kapatid, mahirap ituro to ng isang pastor kasi mawawalan sila ng business. Kasi nga naman, pag tinuro mo na ang pagpapala ng Diyos ay na kay Kristo, wala sa pag-iikapo, ay nako, marami nang hindi mag-iikapo. Wala tayong magagawa. Gusto ko lang po magturo ng totoo. Oh. Gusto ko lang guys magturo sa inyo ng totoo. Wala po sa pagbibigay ang pagpapala. Sa mga pastor na nakikinig ngayon, isa pa sa dapat yung matutunan na huwag kayong umasa sa miyembro nyo. Sa Diyos po kayo umasa. Porky tighter yung sister na yon na walang katalent-talent kumanta, pinapakanta nyo. Oh. Porky asawa ng pastor, pinagtuturo kahit walang katalent-talent magturo. Oh. Ano klaseng simbahan yan? May favoritism? Porky malakas mag-tights? Di ba? Oh. Hindi ko nilalahat, pero maraming ganyan simbahan. Maraming ganyan pangyayari. Na ang pastor, mabait lang ang pastor sa isang miyembro kapag nagtatights. Aminin na natin yan mga pastor. Ang channel na ito ay walang kinikilingan po talaga. Wala akong pakialam kung may masaktan na pastor dito. Basta nagsasabi ang totoo. Nasa last days na po tayo. Nasa huling araw na po tayo. Panahon na para magsabi ng totoo. Totoo na tayo pinagpala dahil kay Kristo, hindi dahil sa pag-iikaw po natin. Kasi mga kapatid, kung iisipin natin na pinagpala tayo dahil kay Kristo, sino natataas? Si Kristo. Credit sa Kanya. Kaya kung ano man yung dumating sa iyong pagpapala ng Diyos, lagi mong pinapasalamatan si Kristo. Panginoon, salamat po sa bagong sasakyan. Panginoon, salamat po sa bagong anak na iniluwal lang ang aking asawa, malusog, normal ang kanyang pagkapanganak. Panginoon, salamat po sa panibagong negosyo. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa aking bagong bahay. Lahat ng nangyayari sa iyo, ang credit si Kristo, hindi dahil sa pag-iikapu mo. Kapag ganito ang turo talaga, si Kristo ang tinataas. Ano yung ganun pa rin ba sa langit? Pagpapalain ka ng Diyos dahil malakas ka magbigay? Kawawa naman yung mga taong walang kakayahan na magbigay. Ibig sabihin, kung wala kang kaya na magbigay, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Hindi naman ganun po ang Diyos sa panahon ngayon, mga kapatid. Diyos po ay fair. Kaya nga para wala lang ipagmalaki eh. Si Kristo na lang ang gumawa ng sumunod sa kautusan para wala tayong pagmalaki. Sa madaling salita mga kapatid, ito po yung parang pinakasusi rito. Bakit tayo pinaboran ng Diyos? No? Sabi rito, no, kaya nga mga kapatid, hindi na tayo anak ng alipin, kundi anak ng malaya. Pag sinabing tagapagmana ka, sabihin kauri mo yung mayaman. Saan ka nakakita ng tagapagmana tapos yung pamamanahan mahirap? Hindi. Kapag sinabing tagapagmana ka, mayaman ka. So sa mata ng Diyos at ayon sa Biblia, ang mga Kristiyano, yung mga totoong mananampalataya kay Kristo, sila talaga ay mga tagapagmana. Kasi bakit? Siya ay anak ng Diyos. Kaya dapat natin maintindihan mga kapatid,
tayo po ay mananagumpay. We are more than conqueror. Tayo po ay lubos sa pinagpala ng Diyos. Kaya dapat araw-araw sa buhay po natin, lagi po natin babanggitin ang salitang ako'y pinagpala ng Diyos. Ako ay pinagpala at panaburan. Lagi po nating sabihin po yun. Kasi kung ano po yung sinasabi po natin, yun po yung mangyayari. Ang sabi naman po sa mga bilang, kung ano yung sinasabi mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kung sinasabi mo palagi na ang malas naman ng negosyo ngayon, wala akong booking ngayon, wala akong kitang ngayon, mangyayari nga yun, kapatid. Pero kung pananampalatayanan mo at sinabi naman ng Biblia, diniklara na ng salita ng Diyos na ikaw ay pinagpala at pinaburan, di yun ang dapat mong sabihin para mangyari sa'yo. Ngayon, maraming nagtatanong sa akin, Pastor, hindi pa nangyayari. Antayin mo. It takes time, mga kapatid. Antayin po natin. Huwag tayong maiinip. Antayin po natin. Kami po, nag-antay po kami. Inantay din namin. Hindi naman siya hindi naman siya late Laging on time ang Diyos. Kung nasa panahon ka ngayon na parang sa tingin mo, parang wala, na parang hindi pabor sa'yo, antayin mo. Ang Diyos, may pabor sa'yo. Tsaka isa pa, mga kapatid, huwag yung tatanggapin ng problema. Hindi po tayo nakadestin magkaroon ng problema. Meron tayong mga tinitiis sa mundo, ito yung pag-aantay, yun lamang pong tiis. Pero yung kahirapan, yung kamalasan, hindi po natin dapat yun wini-welcome sa buhay natin. Kaya yung mga pinopost ng ibang mga Christians na laban lang, kaya ko tong pagsubok na to. Guys, huwag niyong i-accept ang problema. Totoong may pagsubok, pero yung sinasabi mo na, pagsubok ba yun o wala ka nang makain? Pagsubok ba yun? Maraming mga unfortunate na pangyayari sa buhay natin na tayo rin may kagagawan. Pero ang Diyos, dahil nakilala mo siya, syempre, halimbawa, ngayon mo lang siya nakilala, ngayon ka lang na-born again, syempre, may mga pa yan, agam-agam pa yung mga sitwasyon na nandyan pa rin yung mga pangit na pangyayari sa buhay natin na wherein, bunga naman yon ng ating mga maling desisyon sa buhay noon. Pero ang mahalaga ngayon, unti-unti nang pagagalingin ng Diyos yan. Kaya it takes time. Kaya nga sabi ko sa inyo, magantay lang kayo, it takes time. At makikita nyo, mga kapatid, makikita nyo bandang huli na, ay tama pala yung sinasabi ng Biblia na kami pala mga Kristiyano pinagpala at pinaburan. Kasi nakikita nyo mo na nababago na ang buhay mo unti-unti. Merong biglaan, merong unti-unti. Ang mahalaga, from glory to glory, hindi pa worse. Kumpira nyo naman na nasa perverted pa kayo. Kapag may ginagawa ka, maganda, pinagpapala, tapos bigla ka lang mamalasin. Nagtataka ka, bakit ako minamalas? Kasi nga, hindi ka nakasunod sa kalooban ng Diyos kasi under the law ka pa. Na wherein, hindi naman sa'yo yung law. Ganun po yung mga kapatid. Kaya, the best nito, mga kapatid, is panampalatayanan po natin yung sinasabi ho ng Biblia. Maging memory verse po natin ito, mga kapatid. May memory verse po natin to. Para nang sa ganun ay ito yung maging pananampalataya natin. Ang sabi rito, kaya nga sabi rito hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo, kahit siya'y mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa magitan ng kanyang pagiging mahirap. Di ba? Maging memory verse po natin to kasi nga ito po yung pangako sa tinapos na gawa ni Kristo na yung paghihirap ni Kristo sa lupa nung nandito pa siya sa lupa 2,000 years ago, talagang mahirap siya. Ang purpose po nun, para tayo maging managana. May purpose po yun. Yung po ay panata niya yun Ano yung pananampalataya ni Kristo yun Yung paghihirap ko ngayon, yung mga mananampalataya sa akin, antay-antay lang. Sasagana ang buhay, pagpapalain ng Diyos. Kaya yung paghihirap niya, yun naman lamang nasa isip niya, tayong iniisip niya. Okay lang na kumain ako dito sa lansangan, nakatira sa gubat, naghihirap, walang makain, nagutom, naranasang ma-persecute, maranasang hampasin. Yung paghihirap niya ngayon, ang nasa isip niya tayo. Na sinasabi niya, antay-antay lang, yung taong mananampalataya sa akin ay hindi na maghihirap kundi mananagana. Ito yung verse na yun, mga kapatid. Panghawakan po natin yung verse na yan.
Kaya sa madaling salita, ang big idea po dito is, totoo po yun na once you are blessed, always blessed. Hindi ka namamalasin kapag nakikristo ka na. Maliban lang, kung ikaw ay gagawa ng ikakasira mo sa tao, di ba? Pero as long na ikaw ay nananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo, papaboran ka ng Diyos, kapatid. Papaboran ka. So, yun lamang po. Maraming salamat po at magsisimula na ho tayo sa ating question and answer. Wala bang icon na palakpak dito? Parang wala, ano? Parang wala. Okay, bali na. Palakpakan nyo na lang ang Panginoon sa inyong bahay. Si Jonas po, pwede na ho magsalita. Good evening po. Good evening po. Magandang gabi po, Sir Jonas. Tanong ko lang po, Pastor, regarding sa Trinity. Ano po ba yun? Yung equality po ba nung tatlo is pantay-pantay? Kasi po, ang Trinity po, una ho sa lahat, kung word na Trinity, wala ho sa Bible po yon. Aminado naman po ako na wala sa Bible yung word na Trinity. Pero, yung Trinity sa Bible ay pinapakita by the whole context ng Bible na pinapakita na meron Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. So, yung pag sinabi pong Trinity, ibig sabihin, wala hong ano ho doon, wala hong mataas doon, wala hong mababa. Lahat po sila pantay-pantay. Kaya lang naman kasi nagmumukhang may mataas mababa kasi nagpakilala po ang Diyos sa atin ng ng term, yung salitang word na Ama at saka Anak. Kaya lang naman sinabi ng Diyos yun para maintindihan ng mga tao. Sinabi lang ni Jesus Christ yun para maintindihan ng mga Hudyo na ang Diyos Ama at Diyos Anak at yung kanyang Espiritu. Pero in reality, there are three persons. Alam niyo mga kapatid, no? Ito, tatapatin ko na kayo Ewan ko kung mag-unsubscribe kayo sa sasabihin ko ngayon. Ang salitang Diyos po sa Greek, sa Hebreo ay uniplural. Sabi sa Genesis 1:1 nang pasimula pa ay nilikha na ng Diyos ang langit at lupa at ang lupa ay walang hugis o anyo. Yung Diyos dito, kung titingnan mo sa Greek, sa Hebreo pala ang Old Testament. Sabi rito, in the beginning, God, Elohim. Tingnan mo kapatid dito yung sa screen, yung Elohim mo, nakalagay plural. So salitang Hebreo na ginamit ni Moses, ang ginamit niya dito ay Elohim, ibig sabihin, gods, marami to, plural. So guys, tanggapin natin ang katotohanan, literally, ang Diyos talaga ay tatlong person. Yung sinasabi ni Moses na iisang Diyos, yun ay metaphor lamang, na hindi ho yung literal, kundi yun metaphor lamang, na sila yung nagkakaisa, iisa silang omnipotent, omniscient, omnipresent, iisa lang ho sila. Pagdating doon sa katangian ng Diyos. Pero kung bibilangin mo sila, tatlo talaga sila, Trinity nga Kasi ang linaw dito plural Tapos sinabi di ba ng Diyos, di ba na ngayon nalangin natin ang ating ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa kanyang wangis. Ibig sabihin, hindi lang isang Diyos yun. Meron siyang kapartner na mag-create. Yung word na natin ay plural. May kasama ang Diyos. Sabi naman ng ibang religion, daw yun, ang kasama daw ng Diyos, mga anghel. Teka. Ibig sabihin, mga anghel nagki-create? Created being lang sila Kasi sabi din ng Diyos sa Genesis, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Basahin nga natin. Sabi dito, pagkatapos likhay ng lahat ng to, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin. Word natin, ang tao. Ayon sa at gawin natin siyang kalarawan natin. Imposibleng ang kausap ng Diyos dito ay anghel. Kasi lumalabas niyan, paglalangin natin, ibig sabihin, pati anghel, creator na rin.
Hindi ang ilang kausap ng Diyos dito. Ibig sabihin, meron siyang kausap na kagaya din niya na Diyos natin. O, di ba? Lalangin natin. Tingnan natin to sa King James, pinakamalapit. And God said, let us, yung aso, ano mo guys, di na kailangan i-Greek to eh. Ang linaw-linaw na yung us. Make man in our image, after our likeness, as our. Oh, may kasama, plural. Guys, tanggapin na natin ang katotohanan, tatlo ang Diyos. Yun na lang, yun ang pinakamagandang explanation. Literally, tatlo po ang Diyos. Metaphor lang po yung sinasabi ng Moses na iisang Diyos. Kasi kaya marami pong nako-confuse. Sinasabi isa pero parang lumalabas tatlo. Naguguluhan to yung mga nagtuturo. Pero kung akong tatanungin nyo, tatlo talaga ang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Di ba? So, kaya yung mga tao nako-confuse eh. Pero hindi nila masabi sa tao, nako-confuse ibang pastor. Hindi ko pwede sabihin na tatlo ang Diyos kasi isa nga ang Diyos. Bakit ba sinabi ang isa ang Diyos? Ano bang verse yun? Sinabi ni Moses, Hear, O Israel, your Lord is one God and one Lord, o one Lord. O, iisang Panginoon. Yun ay metaphor lang, pero kung tatanungin mo yung buong theory, lumalabas na tatlo talaga ang persona ng Diyos. Person sila. Hindi ka bahagi ng Diyos ang Espiritu Santo. Iba ang Espiritu Santo. Person din yun. Iba rin ang Diyos anak, nagsakatawang tao. Kaya take ko tatanungin nyo matisod na kayong matisod, tatlo talaga ang Diyos. They are Trinity, they are tri-unity. Kasi ang liwanag na kapag sinabing Diyos is plural. O halimbawa sa mag-asawa, sabi sa Bible, kapag ang lalaki ay sumama sa babae at iniwan ng kanyang ina, sila ay magsasama at sila ay magiging isa. Yung bang pagiging isa ba yun? Ibig sabihin ba nun? Literal? Hindi. That is only a metaphor. Metaphor lang po yun. Ibig sabihin, nagkakaisa sila bilang mag-asawa, iisa sila sa mata ng Diyos. Pero kung bibilangin mo sila, isa, dalawa sila. Oh, tamang arithmetic lang yan eh. Oh, iisa ba ang mag-asawa? Hindi. May babae, may lalaki. O ilan sila? Dalawa. Pero sila ay iisa ayon doon sa pagkatao nila. Marami po nakukonfuse kasi. Tandaan nyo guys, ang Bible, karamihan po dyan, symbolic, metaphor, figure of speech. Huwag kayo malilito ron. Totoong iisa ang Diyos, pero tatlo silang persona. So, yun lamang po ang aking masasagot dyan. Bahala ho kayo kung gusto nyo matisod sa akin. Pero nagsasabi lang po ako ng totoo. Technically, ang Diyos ay tatlo talaga. At sinasabi rin din man ng Bible na ang Diyos ay iisa dahil ito ay metaphor lamang na nagpapakita na sila ay nagkakaisang Diyos. Sila ay unified. At ang liwaliwanag naman talaga na plural ang Diyos dahil kung babasahin nyo to sa Genesis, yung ginamit dito na Diyos o Elohim ay plural. Oh. Kaya plural ang Diyos. Hindi po siya iisa lang plural. Marami sila. Tatlo sila kung maaari. Yun lamang po kapatid na masasagot ko ron. Pastor, Apo. ibig po bang sabihin perfectly equal silang tatlo? Opo. Perfect ang Diyos mga kapatid. Tatlo sila, equal sila. Walang may rango sa kanila. Sino ba may sabi na may rango? Wala naman sinasabi sa Bible na may rango sila eh. Ano po, yung sa John 14:28 po, di ba sabi po ni Jesus Christ, "For my Father is greater than I." Oh, basahin natin. 14. Verse ano po? 28 po, 14:28. 14:28.
Sinasabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Ito ba ay literal? Tingnan nyo, ano? Sinabi ni Christ yan, nagpapakumbaba lang si Christ dito eh. Kasi inamin na, tingnan nyo ha, hindi porke sinabi niyang higit ang Ama kaysa sa akin, ang sinabi rito, dakila. Yung word na dakila dito, nasaan ba yan? Yung word na dakila dito, ibig sabihin, hindi to standing, kundi yung kadakilaan, yung maraming nagawa ang Ama. 'Di ba pag sinabing greatness, marami kang achievements. Yung Ama, maraming achievements talaga. Kasi siya ang lumikha ng sanlibutan, siya ang lumikha ng langit at lupa ayon sa Psalms. Siya may hawak ng vegetation, siya nag-aalaga ng nature. Siya ang nagdedesisyon. Tsaka pangatlo guys, hindi porke sinabi ni Jesus Christ na dakila ang Ama, mas superior na ang Ama. Tingnan nyo ano ebidensya ko dyan, no? Kung bakit nagpapakumbaba lang si Christ dito. Basahin natin sa Pilipos. Ang sabi kasi sa Pilipos ganito eh. Pilipos chapter 2 verse 8 to 9. Sabi rito, no? Tingnan yung context para makita niyo kung bakit si Kristo sinasabi niyang mas dakila ang Ama kaysa sa akin. Bakit niya sinabi yun? Kasi ito po yung sagot. Sabi rito, no, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Post tayo rito, naway magkaroon daw kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus. So ano ba yung katangian ni Kristo Jesus dito? Sabi sa verse 6, kahit siya'y Diyos, likas at tunay na Diyos. Ay, linaw, grabe to. Ito, sarap isupalpal to sa mga ayaw naniwala kay Kristo na Diyos eh. Ito, ang linaw, letra por letra, kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Ang Diyos Ama ba ay tunay na Diyos? Tunay na Diyos ang Ama. Pero sabi rito, si Jesus Christ daw, kahit siya daw ay likas at tunay na Diyos. Kung ang Diyos Ama ay tunay na Diyos, kung ang Diyos Anak ay tunay na Diyos, ang tanong, may mataas ba sa kanila? Wala. Pareho kasi silang tunay na Diyos. Pero ano daw, kahit daw siya ay tunay na Diyos, ang sabi raw dito, hindi niya pinagpilitang manatiling maging kapantay ng Diyos. So ibig sabihin, nilagay niya yung posisyon niya na mas mababa siya na sa Diyos ng konti. Ngayon tanong, bakit niya ginawa yun? Bakit niya ginawa yun? Sa halip, kusa niyang hinubad ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. O kapantay pala niya ang Diyos hinubad nga lang niya. Ayun basahin ko uli. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. Hinubad lang niya yung pagiging kapantay ng Diyos, pero in reality, kapantay niya ang Diyos, hinubad nga lang niya. Kaya niya nasabi na ang Diyos ang Diyos Ama ay mas dakila sa akin. At anong ginawa ni Jesus Christ? At naging katulad ng isang alipin. Diyos siya na nagsakatawang tao, namuhay dito sa lupa, naging alipin, tumira sa kuweba, nakikain, pinako sa krus, sinubaran. Ano ginawa sa kanya? Yun ang ginawa niya. Pinanganak sa sabsaban. Di ba? Sabi dito, ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo yung maging tao, ano daw yung dahilan? Nagpakumbaba siya. At naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So ibig sabihin, si Jesus Christ humble lang siya. Huwag niyong patulan yung pagiging humble ni Jesus Christ kasi humble lang talaga siya. Pero ang totoo niyan, mayaman siya, kapantay siya ng Diyos. Ayon dito sa verse na to. Sabi dito, at dahil dito, ano nangyari kay Christ? At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos. Sinong Diyos to? Diyos Ama. Itinaas siya ng Diyos. At ibinigay sa kanya ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Ang sa gayon, sa pangalan ni Jesus, sino to? Si Jesus yung binabanggit dito ay luluhod. At magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, susunod,
Biro mo, kahit na nagpakumbaba siya, tinaas siya ng Diyos at darating din ng oras na lahat ng tao ay luluhod, pati ang mga nasa langit, pati mga anghel sa langit, luluhod. Ang nasa lupa, meron pa nga nasa ilalim ng lupa, meron pa lang nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Guys, obvious na obvious sa si Jesus Christ, nagpakumbaba lang siya. Kaya huwag nyo nang patulan yung pagiging humble niya. Sinabi ni Kristo, mas dakila ang Ama. Kasi sa akin, ibig sabihin, mas mataas ang Ama. Wala, hindi po ganun dapat ang way ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan po ay ayan po yung sinabi. Kaya ako pamilyar sa tanong na to kasi meron akong nakausap na ganyan na INC. Sabi niya na, si Kristo nga nagpapakumbaba na hindi niya sinasabing siya ay Diyos, ang mga apostol lang ang nagsabi na siya ay Diyos. So, ibig mo sabihin, contradict ang Bible. Ibig sabihin, hindi rin kinasihan ng Diyos ang mga apostol na kagaya ni Pablo. Ba't pa nasama sa Bible to? Kaya maliwanag dito, kapatid, yung sinabi ni Kristo, nagpakumbaba lang talaga siya. Alinaw dito, ulitin natin sabi rito, no? Sabi dyan, no? Para sa mga iglesia ni Kristo naririnig, mahal na mahal ko po kayo, nais ko po kayo maliwanagan. Kasi ang totoo ho niyan, ito po yung context, Sabi dito na may magkaroon kayo ng kaisipan tulad ni Kristo, na para magpakumbaba. Kasi ang context dito, tungkol sa pagmamalasakit sa kapwa. Di ba pagmamalasakit sa kapwa ay kapakumbabaan? At hindi lamang ang inyong sarili. Yun ang context dito. So, ang issue dito is about humility. Kaya pagdating ng verse 5, in example ni Pablo dito si Kristo. Kaya sabi rito, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ni Kristo Jesus. Na na mapagpakumbaba. Ngayon ano ba si Kristo? Kahit siya ay likas na Diyos at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang maging kapantay ng Diyos. Hindi siya nagmayabang. Ako anak ng Diyos, dapat i-treat niyo ako ng ito, dapat pakainin niyo, painumin niyo ako ng alak, kayo mga Pariseo. Hindi ganoon ang ginawa ni Kristo. Sa halip kusa niyang hinubad ng pagiging kapantay ng Diyos. Ibig sabihin, kapantay niya ang Diyos. Hinubad nga lang niya. At maging katulad niya ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng mga karaniwang tao, nagpakumbaba lang si Kristo, mga kapatid. At nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya, ayan na letra por letra, at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito may kamatayan sa krus. Kahanga-hanga itong Diyos na to, nagpakumbaba lang. At dahil dito, ano ginawa ng Diyos Ama sa kanya? Siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanyang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, ano mangyayari? Ang pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Ngayon, sabihin niyo sa akin, hindi ba niya kapantay ang Diyos? Diyos lang ang niluluhuran. Diyos lang ang niluluhuran ng mga tao sa langit, mga tao sa lupa at sa ilalim ng lupa. Diyos lang yun. Bakit si Jesus kailangan din gawin sa kanya yun? Malinaw kasi na siya ay kapantay talaga ng Diyos. Yun lang naman yun . Linaw dito, kapantay siya ng Diyos . Kaya kapatid, sa tingin ko medyo nasagot ko sana ang iyong tanong. Pagpasensya mo na yung aking boses, hindi naman ako galit sa'yo. Ganito lang ako magsalita kasi gusto kong magising yung mga nakikinig sa atin, yung audience ko rito, kapatid. Hindi ikaw yung inaano ko dito. Lalo na yung mga taga-iglesia ni Kristo. Mga iglesia ni Kristo yung kausap ko rito, kaya medyo kailangan na bold tayo magsalita . So alam ko kapatid na alam mo na itong sagot na to. Maraming salamat po sa inyong tanong. Nakatulong po ang iyong tanong para sa lahat. Salamat po, Pastor. Salamat po. 9:34 p.m. We have only 26 minutes left. Maghanap pa tayo ng magtatanong. Tali Alvil, i-unmute mo muna yung microphone mo na icon, then pwede ka na magsalita. Pastor, wala po akong tanong. Wala po. Nag-amen po ako dahil agree ako sa mga sinasabi niyo po. Kasi lahat po ng tinatanong nila, nire-record ko naman po yan. Kaya parang nagiging dagdag kaalaman ko. Kaya po binibigay ko na lang yung time para sa iba.
Okay lang po, okay lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sige. Okay, susunod nga, iibay na natin. Mag-roleta tayo sa susunod. Okay, ano na lang, nagtatanong, si CJ Fajardo. CJ Fajardo, nag-amen ka. Sana tanong to. Pwede na po mag-unmute. Pastor. Gandang gabi po. Opo, narinig niyo pa ako? Gandang gabi po. Opo, narinig ko po kayo. Narinig niyo pa ako? Hello? Sige po. Narinig niyo pa ako, Pastor? Sige po, narinig ko po kayo. Sir CJ, narinig ko po kayo. Tanong ko lang po yung abot po sa yung kabro ko po dati na sabi, nasiran ko po kasi sabot sa grace. Purong grasya lang sabi ko. Tapos, yun po na hindi siya maniwala kasi paano daw po yung yung purong grasya tapos yun, mga maliligtas talaga lahat ng maniwala sa Panginoon. Ngayon paano daw po ba yung yung mga bata? Ito rin na makapapanganak lang ng mga bata. Tapos na siya na nangyari bali katulad ng bata daw na inabort hindi naman daw nakatanggap sa Panginoon yun. Paano daw po maliligtas din po daw pa ba yun? Opo, ligtas po yung ligtas po yung kapatid. Kasi alam niyo po, ang sabi ni Jesus Christ, bigyan ko kayo ng verse na nagpapatunay na ligtas sa mga bata. Dahil lang po. Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang katulad nila ay mapapabilang sa kaharian ng langit. Pag sinabing katulad nila, ibig sabihin yung mga inosente, yung pagiging inosente ng bata. Sabihin, ang bata ay i-consider kung sa mata ng tao, ang bata po ay kapag 10 years old pababa, yan po ay bata, children po yan. Ibig sabihin, sila ay wala pang alam sa mga bagay na mabuti at masama. Yun ang sinasabi ni Christ dito, Ang sabi kasi dito, ang mga katulad nila ay mapapabilang sa kaharian ng langit. So ibig sabihin, kapag bata, automatically sa langit po yan. Ayan po Kahit pag sinabing bata, pastor, paano po yung ibang religion na bata? Hindi alam ng bata yung ginagawa nila, ligtas pa rin yun. Kahit ba Muslim yan, kung bata yan, ligtas pa rin yan. Ito'y ayon sa pinag-aaralan natin ngayon. Kasi bata ang pinag-usapan natin dito So, ibig sabihin, ang mga bata po ay ligtas. Ang may accountability na yung meron ka ng pagkakaalam ng mabuti at masama. So naniniwala ako, kapatid, kahit ba na-abort yan o hindi, kahit ba yan ay namatay ng bata o basta-basta bata, ligtas po ang mga bata. Kaya po sa rapture, marami pong batang mawawala sa mangyayari noon. Exempted po sila sa mga bagay na kaligtasan kasi sino may sabi? Si Jesus Christ na may sabi, Ang katulad nila ay mapapabilang sa kaharian ng langit. Panghawakan natin yung sinabi ni Christ. Iyan po ay doctrines, yan po ay general. Hindi po yan para sa mga Hudyo. Yan po ay isang doktrina na nagpapakita ng mga bata po ay maliligtas. Ayon sa sinabi ni Kristo Jesus mismo. Yun lamang po ang sagot ko, kapatid. So, kapatid, sige, pwede ka na magsalita. Yun lamang po. Meron po ba kayong tanong? Yung po, Pastor, salamat po dun sa sagot niyo po. Pero binibigay niyo po sa akin na verse yung abot po sa tumatanggap sa daw po sa Panginoon na yun nga, yung hindi daw tumanggap kay Jesus, hindi maliligtas. Yung hindi manampalataya. Nakalimutan ko yung verse na yun ibig sabihin po ba, Pastor, kahit hindi na nampalataya yung mga bata, maliligtas pa rin pala sila? Kasi nga, hindi na papatulan ng Diyos sa mga bata kasi nga, hindi pa nila alam ang tama't mabuti.
Kasi ayon dito kasi, yung mga bata raw iligtas. So yun nga kapatid, na pag sinabing bata ho talaga, ang issue kasi rito hindi po yung physical na katawan, kundi yung hindi nila alam yung tama't mabuti. Kaya hindi sila talaga entitled na hindi maligtas. Kaya nga niligtas po sila ng ating Panginoon. At ang linaw-linaw po sa verse na ito, na ang katulad nila mapakabilang sa kaharian ng langit. Sinabi na po ng ating Panginoong Hesus yan, na yung mga bata po talaga ay maliligtas. Yun lamang po ang masasabi ko, kasi yan po ay sinasabi po ng Biblia po mismo. Ang tanong kasi dito, ilang taon na daw mapapabilang bata? Basta ang bata po, pag may alam na po ng tama't mabuti, kahit anong taon ka pa, basta bata ka, basta may alam ka na ng ang tama't mabuti, dun pa lamang po yun. Tsaka tandaan nyo mga kapatid, merong tanong sa Bible, may mga ganyang tanong sa Bible na hindi na rin naging malinaw. So hindi natin sila pwedeng i-judge kung sino mapupunta sa impyerno o hindi. Basta kung ano lang po yung sinabi ho ng Biblia, pag sinabi ho ng Biblia na ang bata ay maliligtas, wala ho tayong magagawa. Ligtas po sila. Sinabi ho ng ating Panginoong Hesus po yun. Si Jesus na po may sabi po nun. Amen po ba kapatid? CJ? Opo. Salamat po, Pastor. Salamat po sa... din po. Okay. Thank you. Okay, so 9:45 p.m. Maghanap pa tayo na magtatanong. So, pwede na po magtanong si Lex Lingad. Sige po, pwede na po magtanong si Lex Lingad. Wait lamang po, i-unmute ko lang po ulit kayo. Sige po, Lex Lingad, pwede na po kayo magtanong. Good evening po, Pastor Charito po. Magandang gabi po. Sige po, Sir Lex, ano po ba may tatanong natin? Ay, itatanong ko po kasi di po ba mayroon po kasi sa Bible na nanggaling po si Christ from the bosom of God kay God the Father po ba yun? Ano po, palinaw po ng tanong niyo po ulit. Yung kung galing po ba sa sinapupunan ng Ama ng Diyos si Jesus Christ? Sinapupunan ng Ama. Ano lang po yun eh. Hindi po literal po yun. Nililiteral na Soriano yan eh. Oo nga. Nalilito ako. Narinig ko kasi dati yun eh. Alam niyo, mayroong mga figure of speech ang Bible. Hindi natin dapat patulan. Tandaan niyo po kagaya ng sinasabi ko po lagi, no? Kapag ang Biblia nagsasabi po ng bagay na posibleng mangyari sa totoong buhay, interpret po natin ito as literal. Pero pag sinasabi ng Bible na malayo sa katotohanan na mangyari, that is only a figure of speech o ano lang yun, may symbol lang po yun. May meaning po yun. Halimbawa, nakakita ko ng dambuhalang dragon na merong 7 ulo, 10 sungay. O, di ba? At nakasakay yung babae. Malayo po sa katotohanan na mangyari sa totoong buhay po yun. Kaya yun po ay figure of speech o symbol lang po yun. Ganon din po yung yung sinasabi ni Soriano sa Bible na sa sinapupunan ng Diyos ang kanyang anak. That is only a figure of speech. Nagpapatunay na pinagmamalaki ng Ama yung kanyang anak. Pinagmamalaki niya yung kanyang anak na Diyos. Para maintindihan lang natin tao. Pero hindi po literal na may sinapupunan ng tatay. O nga po, kasi sabi ko, paano manggagaling sa sinapupunan? Bakit yung sinapupunan? Saan nakakita ng ang Diyos lalaki, nanganganak? Ano yun? Ano bang, di ba? Ano yung mga tao, no? Ewan ko ba, bakit ginagawa nilang literal? Tandaan niyo po ang interpretation ng Bible, kapag ang Bible nagsasabi na malayo mangyari sa katotohanan,
yan po ay symbolic lang po yun. Hindi po nagjo-joke-joke ang Bible, hindi po nagbibiro ang Bible. Yan po, pag may meaning po yun. Kung meron kang tamang pag-iisip, hindi mo dapat interpret na ang Diyos ay may sinapupunan. Espiritu yun eh. Paano nagkaroon ng sinapupunan yun? Oh. Tama po. Pinapakita lang doon yung simbolo na ang aking anak ay aking pinagmamalaki. Kaya nga kung titingnan mo yung buong context ng awit, ang sumunod doon, ang iyong trono o Diyos, umupo ka sa aking kanan. Yun yung kasunod nun eh. Opo. Di ba? Nasa awit po Opo. yan eh. Oo. Amen, Pastor. Wag ka ma-confuse doon, kapatid. Hindi po, lang, Pastor. Para po sa mga para po sa mga dating daan ba? Kasi napakonfuse mo. Isa na lang po, Pastor. Natatawa po kasi ako dahil tatanong ko lang, Pastor, di po ba pagka tinanggap natin si Christ, di po ba automatic po kasi yung Holy Spirit, di po ba ibibigay kagad? Oo naman. At hindi na po mawawala. Hindi na po mawawala yan. Basahin natin ang Biblia. Tingnan natin kung nawawala siya, no? Opo. Sabi rito sa Ephesians chapter 1 verse 13. Sabi rito, no? Teka, i-share ko pala. Naka-share ba to? Hindi pala naka-share. Sabi sa Ephesians 1:13, sabi dito, no, kayo may naging bayan ng Diyos matapos ninyo marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sabi dito, no, sumampalataya kayo kay Kristo. Ano daw yung pagkatapos naman ng palataya kay Kristo? Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Pag sinabing ipinagkaloob, binigay. Matik yun. Kapag naiintindihan mo, kapatid, ang gospel, naiintindihan mo yung tinapos na gawa ni Kristo, at naiintindihan mo yung pinananampalatayanan mo, matik yung banal na Espiritu Santo ay ipagkakaloob sa iyo na pangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Tatak nga simbolo nga siya as tatak. Tinatakan ka na ng Diyos. Amen. Pag tinatakan ka na, hindi na nabubura yun. Hindi na rin buburahin ng Diyos yun. Kasi pag ang Diyos nagbubura, lumalabas ang Diyos nagkakamali. Hindi nagkamali ang Diyos sa pagkakatatak sa iyo. Amen po. Kaya yun ang sagot ko diyan, kapatid. Ephesians 1:13, ibigay mo sa kanila yan. Hindi po yan, ang banal na spirito po ay hindi nakukuha doon sa sinasabi ng mga Pentecostal na kailangan mag-speaking of tongues ka muna, mag-slain ka muna, mapuspos ko na ng banal na ng Holy Spirit, yung kailangan magaganon-ganon muna. Hindi po ganon. The once you believe, sabi rito in English, wala natin sa English, no? Sabi rito, no? The gospel of salvation in whom after that you believe what? You were sealed. Sealed, past tense, with the Holy Spirit of promise. Panampalatayanan po natin yung sinasabi ng verse na yan, dyan po tayo maniwala. Amen, Pastor. Dahil yan po ay salita ng Diyos, yan po ay galing sa Diyos. Kaya po nakakaya po palang paggagawa tayo ng kasalanan. Nagigrid po si Holy Spirit sa ginagawa natin para sa atin po Nalulungkot lang siya. Sabi sa Bible, yung grieve na sinasabi ron, kung titingnan mo sa Greek, is sad, nalungkot lang siya. Kaya siya nalulungkot dahil sa magiging bunga ng ginawa mo. Halimbawa, nagsinungaling ka, di ba? Tapos nalaman na nagsinungaling ka. Nalulungkot ang banal na spirito sa iyo doon sa mangyayari sa iyo na mawawala ng tiwala sa iyo yung tao. Malalait ka, 'di ba? Masisira yung reputasyon mo. Doon siya nalulungkot, pero hindi totoo yung tinuturo ng ibang nagtuturo ng Bible na ang banal na spirito ay nagagalit pag umaalis. Yung Holy Spirit, alis, balik, come and go, parang yung mga nagko-call center apply dito, talon dito sa kabilang company. Paiba-iba ng company, ganun ang Holy Spirit nila. Paiba-iba. Minsan nasa iyo, minsan palabas, minsan babalik, minsan lalabas. Ganun ang turo nila, hindi ko ganun ang banal na spirito. Ang Espiritu Santo po ay nananatili kahit na nagkakamali ka, kahit na nagkakasala ka, na andyan pa rin siya. Kasi nga, tatak na siya sa iyo, ligtas ka na. Tsaka pangatlo, kapatid, huling-huli tsaka pangatlo, kapatid,
pinatawad ka na ni Kristo. Yung future sins mo, pinatawad na yon. So wala nang dahilan para mawala yung banal na spirito sa'yo kasi nga, matagal ka nang pinatawad ng Diyos. Amen. Dahil kay Amen Kristo. Po, Pastor. Amen okay? po. Salamat po, Pastor. Okay. So, meron po ba yung tanong, sir? Sir po, meron po yung tanong? Salamat po. Para po sa ibang ano po yung mga kapatiran, baka po hindi naintindihan. Okay. Okay, so maraming salamat po, 9:54 PM. At gusto ko lang po pong i-announce sa inyo na mula ngayon, paki-share po ang ating Zoom meeting na ito na po yung ating permanent. At una sa lahat, humihingi po ako ng pasensya kung medyo nalilito pa ako sa pag-organize ng Zoom kasi ngayon ko lang po ito nagawasta ng buhay ko. Magpa-practice pa ho ako. At maraming salamat po. Hindi ko na po pahabain pa itong meeting ho natin. Aabot na 5 minutes na lang po. So maraming salamat po sa mga umatin po ngayon na 95 persons. Aminado po ako. Inaamin ko po na 100 lang po yung nabili ko po ngayon. Next, tatry ko po mag-upgrade next month regarding sa 300 people na kailangan. At least ngayon naka-Zoom na tayo kasi sa Google Meet hindi ko magawa yun eh. Dito magagawa ko na mag-expand pa ng limitation. So hanggang ngayong gabing to, maraming salamat po sa inyo. Salamat sa mga umaten. At magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi, Pastor. Magandang gabi po, Brad. Bless and Charito. Good evening. Salamat po. Thank you po, Pastor. Charito, Pastor. Charito po. Pastor. Good night po. Charito, good night po lahat. Good night. Good night sa inyo po. Salamat po. Charito po, charito. Maraming salamat po. Salamat po, Pastor. Good night po. Good night po. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you next week po. And we will do much better than this sa aking pag-organize. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo.